Base sa huling ulat ng PNP Tanuda, nananatiling mataas ang tubig sa paligid ng Dakalan Elementary School at Barais Footbridge. Makikita sa mga video at larawan na lubog sa baha ang mga palayan sa paligid ng paaralan. Delikado pa rin ang pagtawid sa mga tulay, kabilang na ang Gimoyo Gapo, Mangyong, Mapaglunas Bridges sa Dakalan at ang Agacan Sur Hanging Bridge. Sarado ang ilang bahagi ng Tabuk Banawi National Road at Banagaw Sitio Bail sa Barangay Poblasyon dahil sa landslide at malakas na agos ng tubig. Sa Samuki Bontoc Mountain Province, nagsagawa ng paglilinis ang mga residente ng Sitio Sadlan, Kefa at Tuchi matapos lumubog sa putik ang kanilang lugar. Ginamit nila ang pala at timba para maibsan ang bara sa mga kanal. Ayon sa RDRRMC CAR, nagpapatuloy ang heightened alert at monitoring sa buong rehiyon. Humigit kumulang 470 pamilya o 1,676 individual ang naapektuhan sa 47 barangay sa Apayao, Benguet, Ifugao at Kalinga dahil sa preemptive evacuation. May mga pangunahing daan sa Cordillera na sarado o hindi matawid dahil sa landslide at malakas na agos ng tubig. Kabilang ang Kalinga-Abra Boundary Road, Bisong Balbalan Kalinga at Abatan Mankayan Cervantes Road, Pabiling Mangkayang Benguet. Samantala, ayon kay Beneco General Manager Melchor Licubin, wala pang supply mula sa NGCP kaya't hindi pa ma-energize ang mga linya at substations. Tiniyak naman niya na ibabalik agad ang kuryente kapag ligtas na ang mga linya at may supply na mula sa NGCP. Ayon sa Pag-asa, inaasahan ang hanggang 200 mm o higit pa na ulan sa loob ng 24 oras sa ilang bahagi ng Cordillera. Patuloy ang monitoring ng mga lokal na otoridad para sa posibleng karagdagang landslide at pagbaha at pinaalalahanan ang publiko na umiwas sa mga ilog, tulay at mababang lugar na may tumataas na tubig. Patuloy ang rescue, relief at monitoring operations sa buong Cordillera. Hinihikayat ang publiko na manatiling alerto at sumunod sa abiso ng LGU upang maiwasan ang aksidente o karagdagang pinsala. Grace Doctolero, humahataw sa Balita Ngayon.